Magandang araw! Samahan niyo kaming matuto at tuklasin ang mga bahagi ng pananalita. Ang bahagi ng pananalita ay isang mahalagang konsepto sa pag-aaral ng wika. Ito ay tumutukoy sa mga pangunahing kategorya o uri ng mga salita na ginagamit sa pagbuo ng pangungusap. Maliban sa wika na ating ginagamit, ang mga bahagi ng pananalita ay may mahalagang tungkulin upang mas klaro ang pagpapahayag ng kahulugan ng mga pangungusap o mga salita na ating binabanggit. Mga salitang pangnilalaman. Mga bahagi ng pananalita na nagdadala ng pangunahing kahulugan ng isang pangungusap. Ito ang mga salitang naglalarawan, nagpapahayag ng kilos o nagbibigay ng masusing detalye sa isang pangungusap. Salitang nominal. Tumutukoy sa mga uri ng mga salita na may kaugnayan sa pangalan o pangalan. Narito ang mga halimbawa ng salitang nominal. Pangalan o noun. Ang pangalan ay isang halimbawa ng salitang pangnilalaman. Ito ang nagtutukoy sa mga tao, bagay, hayop, lugar o konsepto na nagsisilbing pangunahing paksa ng pangungusap. Ang halimbawa nito ay bahay, aso, kalayaan at pag-ibig. Pandiwa o verb. Ang pandiwa ay isa ring mahalagang halimbawa ng salitang pangnilalaman. Ito ang nagpapahayag ng kilos o gawaing isinasagawa ng simuno o paksa ng pangungusap. Ang halimbawa nito ay tumatakbo, kumakain, sumasayaw at nagtatrabaho. Panghalip, ginagamit upang ipahayag ang tao, lugar, bagay o mga ideya nang hindi direktang tinutukoy ang kanilang mga pangalan. Ito ay maaaring pumalit o panghalili sa mga pangalan upang hindi na ito paulit-ulit na banggitin. Ang panghalip ay ang salitang humahalili o pamalit sa ngalan o sa pangalan na ginagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ang salitang panghalip ay nangangahulugang panghalili o pamalit. May 4 na uri ang panghalip. Una, panghalip na panao, panghalip na pananong, panghalip na panaklaw at panghalip na pamatlig. Panghalip na panao ay bahagi ng salita na ginagamit bilang panghalili sa ngalan ng tao. Ito ay mula sa salitang tao, kaya't nagpapahiwatig na para sa tao o pangtao. Ito ay panghalili sa ngalan ng tao. Maaari ito gamiting simuno o tagaganap. May mga halimbawa ang panghalip na panao. Sa isahan, ako, akin, ko, ikaw, iyo, mo. Dalawa naman, kata, kita, tayo, inyo, ninyo. At sa maramihan, tayo, kami, amin, namin, atin, natin. Ang panghalip na panao ay may panauhan. Unang panauhan sa nagsasalita, ako, akin, ko. Ikalawang panauhan, kinakausap, ikaw, iyo, mo, inyo, kanya. Ikatlong panauhan, pinag-uusapan, sila, nila, kanila. Panghalip na pananong o interrogative pronoun ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, hayop, bagay, lugar, gawain, katangian, pangyayari at iba pa. Ginagamitan ito ng tandang pananong sa hulihan ng pangungusap. Mga panghalip na pananong, sino sumasagot sa tanong tungkol sa tao? Kanino naman sumasagot sa tanong tungkol sa tao? Ano sumasagot sa tanong tungkol sa hayop, bagay, katangian, pangyayari? Ang kailan naman ay sa panahon. Saan? Lugar o pook? Bakit? Dahilan ng pangyayari. Paano sumasagot sa tanong tungkol sa paraan ng paggawa bilang dami ng nais malaman. Panghalip na panaklaw,
ay ginagamit para tukuyin ang bilang ng pangalan, ngalan ng tao, hayop, lugar, bagay o pangyayari. Halimbawa, pang-isahan, bawat anuman, gaano man, alinman, sino man, saan man, kanino man, ilan man. Mga halimbawang pangungusap. Bawat isa ay mahalaga. Yan ang lagi mong tatandaan. Kanino man mapunta ang mga sisiw ay tiyak na maayos na aarugain. Kapwa nagpapakita ng pakikiramay ang mga mamamayan. Panghalip na pamatlig ay mga panghalip na inahalili o ipinapalit sa pangalan, ngalan ng tao o bagay na itinuturo. Mga uri ng panghalip na pamatlig, anyong ang, anyong nang, anyong sa. Ang anyong ang tinatawag na paturol. Ito, iyan, iyon. Ipinapalit ito sa mga pangalan o mga pariralang pangalan na nagsisimula sa ang, si at sina. Halimbawa, ang uniforme ay ilalagay mo sa hanger. Iyan ilalagay mo sa kabinet. Anyong nang, tinatawag na paari. Nito, niyan, noon. Ipinapalit ito sa mga pangalan o mga pariralang pangalan na nagsisimula sa nang. Halimbawa, bibili ako ng kamote Q. Bumili ako niyan. Anyong sa, tinatawag na paukol. Dito, diyan, doon. Ipinapalit ito sa mga pangalan na hindi tao o mga parirala na nagsisimula sa sa. Ginagamit itong mga patuntukoy sa isang puok, dako o panig na malapit o kaya'y malayo sa nagsasalita at sa kausap. Halimbawa, maglalaro kami sa basketball court. Dito kami magpapalipas oras. At yun lang, maraming salamat. Magandang hapon sa lahat. Ako nga po pala si Jess Sabanico, ang pangalawang mangungulat. Ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga panuring. Una, pang-uri. Ito ay bahagi ng pananalita na naglalarawan ng mga pangalan o mga bagay. Ito ay nagbibigay kulay, detalye o katangian sa mga pangalan o paksa ng pangungusap. Ang pang-uri, mga salita na nagsasaad ng uri o katangian ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari. At ito rin ay ginagamit ng panuring sa pangalan at panghalip at ginagamit din bilang pangalan. Bawa, kulay, anong uri ng kulay? Ito ba ay asul, pula, at saka dilaw? Sa bilang naman, ito ba ay 3, 2, at saka 1? Sa dami, ito ba ay 1 kilo or 2 kilo? Sa laki naman, ito ba ay mataas o mababa? Sa hugis, ito ba ay parisukat o pabilog? Ang lahat ng aking hinalimbawa ay nagsasaad ng paglalarawan ng mga pangalan o mga bagay. Halimbawa, magandang babae at magandang tanawin. Ang pang-uring ginamit ay ang salitang maganda. So, ang maganda ay nagpapahayag ng kanyuan o kagandahan ng isang tao, bagay o lugar. Ang halimbawa, malaking pahayagan at malaking bahay. Ang pang-uring ginamit ay ang salitang malaki. So, ang malaki ay nagsasaad ng sukat o laki ng isang bagay. So, halimbawa, masarap na pagkain, masarap na kape. So, ang pang-uring ginamit ay ang salitang masarap. So, ang masarap ay nagpapahayag ng kasiyahan sa lasa ng isang pagkain o inumin. At halimbawa, matalinong estudyante at matalinong guro. So, ang pang-uring ginamit ay ang salitang matalino. So, ang matalino ay naglalarawan ng katalinuhan o kabatiran ng isang tao. Huling halimbawa ay ang matipid na kotse at saka matipid na kuryente. So, ang pang-uring ginamit ay ang salitang matipid. So, ang matipid ay nagpapahayag ng pagtitipid o paggamit ng kakaunting halaga. At yun lamang po, maraming salamat.
Magandang araw sa lahat. Ako ay natasang ilahad ang aking paksa na tungkol sa pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Ang pang-abay ay isang bahagi ng pananalita na nagbibigay dagdag na impormasyon tungkol sa pandiwa, pang-uri at iba pang pang-abay. Ako ay magbibigay halimbawa kung paano ginagamit ang pang-abay na naglalaman ng pandiwa. Halimbawa nito ay, biglang umiyak ang bunsong kapatid ni Kelly. Ang salitang bigla ay naghalimbawa ng pang-abay na naglalaman ng salitang umiyak sa isang halimbawa ng kilos o pandiwa. At isa-isa kong iulat ang uri ng mga pang-abay. Una, ang pang-abay na pamanahon. Ito ay nagpapahayag ng oras o panahon ng isang pangyayari. Nagsasabi kung kailan ginawa, ginagawa, o gagawin ang kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na kailan. Halimbawa nito ay, papasok na si Ashley sa Lunes. Paano nga ba natin matutukoy ang pang-abay na pamanahon? Ang salitang papasok ay isang halimbawa ng pandiwa. At ito naman ang tumutukoy sa salita ng pang-abay na pamanahon sa Lunes na sumasagot sa tanong na kailan. Sunod na pang-abay, pang-abay ng puok. Ito ay nagpapakita ng puok o lugar kung saan naganap ang kilos o pangyayari. Ang halimbawa nito ay ang salitang dito. Dito, naglaro yung anak ni Aling Nena. Tinutukoy dito kung saan nga ba naglaro yung anak ni Aling Nena. Sunod nito ay pang-abay na paraan. Ito ay nagpapahayag ng paraan kung paano isinesagawa ang kilos o gawain. Halimbawa na salita nito ay maingat, mabilis, at pakpak. Gagamitin ko ang salitang mabilis sa isang pangungusap. Si Ana ay mabilis natapos sa kanyang mga gawain. Dito pinapahayag kung paano niya natapos ang kanyang gawain. Sunod naman ay ang pang-abay na layon. Ito ay nagpapakita ng layunin ng isang gawain. Halimbawa nito ay upang matuto, sa layuning magkaroon ng kaalaman. Halimbawa nito ay makinig ng maayos upang matuto. Dito pinapakita ang iyong layunin na magkaroon ng kaalaman. Pang-abay na kadahilanan. Ito ay nagpapakita ng dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Halimbawa nito ay, dahil sa kahirapan, hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Ana. Pinapakita dito na ang kadahilanan ng hindi pagtapos ni Ana ng pag-aaral ay ang kahirapan. At halimbawa pa nito ay, dahil sa ulan, nabasa ang aking mga damit. Ito ay tumutukoy sa kung ano ang nangyari at bakit ito nangyari. At panghuli, pang-abay ng kauri. Ito ay nagpapakita ng antas o kadamiang nauugnay sa kilos o pangyayari. Ang halimbawa nito ay sobrang laki, konti at lubos. Halimbawa nito, sobrang laki ng regalo na tanggap ni Ana sa kanyang mga magulang. Pinapakita dito ang antas o kadamiang nauugnay sa kilos o pangyayari. Gusto kong malaman niyo na ang pang-abay ay nagdadagdag ng detalye at konteksto sa mga pangungusap. Kaya't ang tamang paggamit at pag-unawa sa mga ito ay mahalaga sa wastong komunikasyon. Magandang umaga. Sa ating pagpapatuloy, talakayin naman natin ngayon ang tungkol sa salitang pangkayarian. Ano nga ba ang salitang pangkayarian? Ang salitang pangkayarian ay mga salitang ginagamit upang tukuyin ang puok, lugar o kinalalagyan ng isang bagay. Ito ay nagpapahayag ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan o direksyon ng isang bagay o kilos. Ang salitang pangkayarian ay may isang uri ng pananalita.
Yun ay tinatawag na pang-ugnay. Ang pag-ugnay ay isang uri ng bahagi ng pananalita sa Filipino na ginagamit upang mag-ugnay o magkabit ng mga salita, parirala o mga sugnay, pangungusap sa isa't isa upang mabuo ang mga buong pangungusap na may kahulugan. Ang pang-ugnay na ito ay mahalaga sa pagbuo ng maayos at malinaw na pangungusap, sapagkat ito ang nagbibigay kahulugan sa ugnayan ng mga salita at parirala sa isang pangungusap. Halimbawa, bumili ako ng tinapay sa bakery. Ang salitang pang-ugnay na ginagamit sa pangungusap ay ang salitang nang. Pangalawang halimbawa, si Maria ay kumanta habang nagluluto. Ang ginagamit na pang-ugnay sa pangungusap ay ang salitang habang. Ang pang-ugnay ay may 7 uri ng pang-ugnay sa Filipino. Una, pangatnig. Ito ay ang pang-ugnay na nag-uugnay ng mga salita o pangungusap na magkaugnay o magkasunod. Halimbawa, at, o, ni, ngunit, subalit, gayunpaman. Gamitin natin ang mga ito sa pangungusap. Unang halimbawa, ako ay pumunta sa party ngunit hindi ito natuloy. Ang ginagamit na pangatnig sa pangungusap ay ang salitang ngunit. Pangalawa, si Jason o si Rose ang pwede nating piliing maging leader. Ang ginagamit ng pangatnig sa pangungusap ay ang salitang o. Pangalawa, pamatlig. Ito ay ang mga pang-ugnay na nagpapahiwatig ng kaugnayan ng panahon. Halimbawa, noong, kapag, kung, pagkatapos. Unang halimbawa, noong 13 ng Oktubre ang huli naming pagkikita. Ang ginagamit na pamatlig sa pangungusap ay noong. Pangatlong pang-uri, ang pang-ukol. Pang-ukol, ito ay ang pang-ugnay na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng isang pangalan o panghalip at iba pang bahagi ng pangungusap. Halimbawa, sa, ng, para sa, mula sa. Halimbawa sa pangungusap. Ayon sa hurado, si Ashley ang nanalo sa paligsahan sa pag-awit. Ang ginagamit na pang-ukol sa salita ay ang salitang sa. Pangalawang halimbawa, ang bagong damit na iyan ay para sa nakakabata kong kapatid. Ang ginagamit na pang-ukol sa salita ay ang salitang para sa. Pang-apat, ito ay ang pang-angkop. Ang pang-angkop ay ang pang-ugnay na ginagamit upang mag-ugnay ng magkakaugnay na ideya o parirala. Halimbawa, kaya, dahil, upang, kung kaya. Gamitin natin ang mga ito sa pangungusap. Unang halimbawa, nagmamadali si Zian upang hindi ito mahuli sa klase. Ang ginagamit na pang-angkop sa salita o pangungusap ay ang salitang upang. Pangalawang halimbawa, nagsumikap si Kian o kung kaya nakakuha siya ng mataas na marka. Ang ginagamit na pang-angkop sa pangungusap ay ang salitang kung kaya. Panglima, pangatnigang pananhi. Ang pangatnigang pananhi ay ang mga pang-ugnay na nagpapakita ng pag-aayos ng mga ideya sa pangungusap. Halimbawa, una, pangalawa, sa huli, una't huli. Gamitin natin sa pangungusap ang mga salitang ito. Bago ako pumunta sa paaralan, una kong ginawa ay kumain. Pangalawa, maligo. At panghuli ay magbihis. Ang ginagamit na pangatnigang pananhi sa pangungusap ay ang una, pangalawa, at
panghuli. Pang-anim, pang-ugnay na panuring. Ito ay ang mga pang-ugnay na nagpapahayag ng kalagayan o kondisyon. Halimbawa, kaysa, maliban, parang. Unang halimbawa, malubha ang sakit ni Adrian kaysa kay Anton. Ang ginagamit na pang-ugnay na panuring sa pangungusap ay ang salitang kaysa. Pangalawang halimbawa, maingay ang mga lalaki maliban kay Kyle. Ang ginagamit na pang-ugnay na panuring sa pangungusap ay ang salitang maliban. At ang pangpito, ito ay ang pang-ugnay na panlunan. Ang pang-ugnay na panlunan ay mga pang-ugnay na nagpapahayag ng lugar o lokasyon. Halimbawa, sa loob ng, sa kilid ng. Unang halimbawa na ginagamit ang mga pang-ugnay na panunan na ito sa pangungusap. Sa loob ng kabinet nakalagay ang susi ng sasakyan. Ang ginagamit na pang-ugnay na panlunan ay ang salitang sa loob ng. Pangalawang halimbawa, may magandang bulaklak sa gilid ng bahay na iyon. Ang ginagamit na pang-ugnay na panlunan sa pangungusap ay ang salitang sa gilid ng. Ang mga pang-ugnay na ito ay mahalaga sa pagbuo ng maayos at malinaw na mga pangungusap, sapagkat ito ay nagbibigay daan sa wastong pagkakaunawaan ng mga ideya at relasyon sa pagitan ng mga bahagi ng pangungusap. Magandang araw, ako si Mavel Katida, na atasang mag-ulat tungkol sa mga pananda. Ang pananda ay isang uri ng tanda o marka na ginagamit sa pagsusulat upang magbigay ng impormasyon o dagdag na kahulugan sa isang teksto. Ito rin ay tinatawag na bantas. Pamilyar ba ang mga panandang ito? Alam niyo ba ang mga tamang gamit nila? Unang pananda ay tuldok. Ang tuldok ay ginagamit sa katapusan ng pangungusap na paturol o pasalaysay at pautos. Halimbawa, igalang natin ang matatanda. Ang tuldok ay ginagamit rin sa pangalan at mga salitang dinaglat. Halimbawa na lang sa ating mga pangungusap, si Ginang A.A. Jose ay mahusay magturo at si Binibining Makarayan ang kanyang guro sa asignaturang Basic Christian Living. Kung inyong napapansin, ang mga salitang ginang at binibini ay mga salitang dinaglat. Kagaya din ng pangalan ni Ginang Jose na AA, kaya sila ay may mga tuldok. Pangalawang pananda ay ang pananong. Ginagamit ang tandang pananong una sa pangungusap na patanong. Halimbawa, ano ang pangalan mo? Sasama ka ba? Pangalawa, ginagamit ang tandang pananong sa loob ng panaklong upang ipahiwatig ang pag-aalinlangan sa diwa ng pangungusap. Kagaya na lang sa ating halimbawa, si Manuel Rojas ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa pangungusap na ito ay hindi sigurado kung si Manuel Rojas nga ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya mayroong tandang pananong sa loob ng panaklong. Pangatlong pananda ay ang tandang padamdam. Ang panandang padamdam ay ginagamit sa hulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. Halimbawa, mabuhay ang Pilipinas. Uy, ang ganda ng bago mong sapatos. Aray, naapakan mo ang paa ko. Pang-apat na pananda ay kuwit. Ang kuwit ay maraming gamit sa isang pangungusap o mga pangungusap. Una, ginagamit ang kuwit sa paghihiwalay ng salita o lipon ng mga salitang magkakauri, katulad ng nasa ating halimbawa. Pangalawa, kung ikaw ay nagsusulat ng liham, pangkaibigan, ginagamit ang kuwit sa bating panimula at bating pangwakas. Kagaya ng mahal kong Hana, nagmamahal o sa iyo kaibigang Archie.
Pangatlo, kung ikaw ay sumasagot ng oo at hindi at mayroong kasunod na paliwanag. Halimbawa, oo, uuwi ako ngayon sa probinsya. Pang-apat, ginagamit ang kuwit sa mga lipon ng salitang panuring o pamuno, katulad ng nasa halimbawa. Panglima, sa isang liham, kung ikaw ay magsusulat ng petsa o lugar, ginagamit ang kuwit sa hulihan ng bilang sa petsa o kaya sa pagitan ng kalye o purok at ng bayan o ng lalawigan. Katulad na lang ng ating halimbawa. At ginagamit din ang kuwit sa paghihiwalay ng tunay na sinabi ng nagsasalita at ibang bahagi ng pangungusap. Ibig sabihin, sa isang pangungusap, kung mayroong salita o pangungusap na kinuha sa ibang tao o sa mga libro, ito ay nilalagyan ng kuwit bago ang pangungusap na kinuha sa iba o pananalita na kinuha sa iba. Panglimang pananda ay ang kudlit. Ang kudlit ay ginagamit na panghalili sa isang titik na kinaltas. Halimbawa, sa mga salitang siya at at. Kapag atin itong pinagsama at tinanggal ang a sa at, ito ay lalagyan ng kudlit na panghalili. Halimbawa sa salitang siya't ikaw ay magkamukha. O sa mga salitang ako'y isang Pilipino. Anim na pananda ay ang gitling. Katulad sa ating mga nakaraang pinag-aralan, ang gitling ay maraming gamit. Una, ginagamit ang gitling sa pag-uulit ng mga salita. Inuulit na salitang ugat o mahigit sa isang pantig na salitang ugat. Halimbawa ay ang mga salitang araw-araw, isa-isa, apat-apat. Pangalawa, kung ang unlapi ay nagtatapos sa katinig at ang salitang nilalapian ay nagsisimula sa patinig, na kapag hindi ginitlingan ay magkakaroon ng ibang kahulugan. Kagaya sa mag-alis. Kapag inyo na lang isipin, kapag tinanggal natin ang gitling ay maaaring mag-iba ang kahulugan ng mga salitang ito. Pangatlo, ginagamit ang gitling kapag may katagang kinaltas sa pagitan ng dalawang salitang pinagsama. Halimbawa na lang, ang pamatay ng insekto, magiging pamatay insekto. O dalagang taga-bukid, magiging dalagang bukid. O lakad at takbo, ay magiging lakad-takbo. May gitling po sa gitna ng lakad-takbo. Ang ating pampitong pananda ay ang tutuldok. Ang tutuldok ay una ginagamit kung ang isang pangungusap ay may kasunod na mga lipon ng salita. Katulad ng ating halimbawa. Maraming halaman ang namumulaklak sa hardin tulad ng tutuldok, rosal, rosas, at orchids. Pangalawa, ginagamit ang tutuldok pagkatapos ng bating panimula ng pormal na liham. Kanina, kung ang kuwit ay ginagamit sa mga liham pangkaibigan, ang tutuldok naman ay maaaring gamitin sa mga pormal na liham o liham pangangalakal. Katulad ng ating halimbawa. Pangatlo, ginagamit ang tutuldok sa paghihiwalay sa minuto at oras, sa yugto at tagpo sa isang dula, sa kabanata at taludtod ng Biblia at sa mga sangkap ng talaakdaan, katulad ng ating halimbawa. Ang ating pangwalong pananda ay tinatawag na tutuldok kuwit. Ang tutuldok kuwit naman ay naghuhudyat ng pagtatapos ng isang pangungusap na kaagad sinusundan ng isa pang sugnay nang hindi gumagamit ng pangatnig. So, ang tutuldok kuwit po ay ginagamit kapag mayroong dalawang kaisipan na pinag-isa at hindi ginamitan ng pangatnig. Katulad ng ating halimbawa, kumain ka ng maraming prutas. Tutuldok kuwit, ito'y makabubuti sa katawan. Pangalawa, ginagamit ang tutuldok kuwit sa unahan ng mga salita at parirala tulad halimbawa sa mga salitang gaya ng
pares ng kung nangunguna sa isang paliwanag o halimbawa. Kagaya ng ating halimbawang pangungusap. Maraming magagandang bulaklak sa Pilipinas na hindi na napag-uukulan ng pansin. Tutol dokuwit, gaya ng kakwate, kabalyero, banaba, dapdap at iba pa. Pangsyam na pananda ay tinatawag na panipi. Ang panipi ay inilalagay sa unahan at dulo ng isang salita. Una, ginagamit ito upang ipakita ang buong sinasabi ng isang nagsasalita o ang tuwirang sipi. Katulad ng nasa halimbawa, hindi kinukupkop ang kriminal, pinarurusahan, sabi ng Pangulo. So, ang panipi po ay ginagamit kapag tayo ay kumukuha ng isang salita o tuwirang salita mula sa mga kilalang tao o kung sa Ingles ay tinatawag na quote. Kung ating kino-quote ang kanilang mga sinabi. Pangalawa, ginagamit ito upang mabigyang diin ang pamagat ng isang pahayagan, magazine, aklat at iba pang mga akda. Kapag po tayo ay gumagamit ng mga pangalan ng isang pahayagan, pelikula o aklat, ginagamitan po ito ng panipi. Halimbawa na lang, nagbukas muli ang Panipi Manila Times. Isang lingguhang babasahin ang Panipi Liwayway. Pangatlo, ginagamit sa pagkulong ng mga salitang banyaga. Halimbawa, kapag tayo ay gumagamit ng mga salitang na walang katumbas sa salitang Filipino, ito po ay ginagamitan ng panipi. Halimbawa, ang binasa niyang aklat ay hinggil sa bagong computer programming. Dahil po ang computer programming ay isang banyagang salita ng mga Amerikano. Nawa ay nadagdagan ang inyong mga kaalaman tungkol sa mga bahagi ng pananalita na iniulat ng ikalimang grupo.